hustisya, kalinaw ug kahimsog, uban ni retired Judge Kimal Salakop ug Dr. Milhamid Prince Tumawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. As usual, Tuesday night, no? Gabi ng Martes, Karagawnon, Agusawnon. Sa, alam mo, Doc Tristan, kaya nasabi ko Karagawnon. Kasi may bago tayong good news ngayon. Oh, ano yun, sir? Ang good news natin ngayon, as you can notice, no, yung mga tagapakinig natin, tsaka tagapanood natin, no, DXDA 92.7 kilohertz AM tayo. From that, naging 89.7 megahertz FM tayo ngayon, yung frequency natin. Ang lakas na ng coverage o malayo ng coverage ng FM station sa Agusan del Sur. Yes, Oh, because hindi lang sa Agusan del Sur, Umaabot na tayo sa ibang probinsya, di ba? sa Butuan, Pati sa Butuan. and most probably baka sa Davao din, no? Yun ang alright. sabi sa atin, no? Oh, hopefully, naririnig tayo ng mga kapitbahay nating So, yung Agusan Radio, 89.7 megahertz, no? So, yan ang bago natin ngayon na dapat ipaalam natin sa mga kababayan natin, mga kaigala, na naririnig po tayo even outside the Outside of province of Agusan Agusan del Sur. So, aside from that, yun nga, gusto din natin na kumustahin si Judge Kimal Salakop kasi wala siya ulit eh. Hello po, retired judge. Kumusta po kayo? Oh, ito yung mga dalawang doktor mo. Hello po. Yun nga po, wala po siya ngayon, si Judge, kasi nga, he is 17 years old. 17, wow. Oh. Ang bata pa ni judge. Kaya hindi pwede, kasi, di ba, ang sabi hindi dun pa nga sa pwede. IATF, 18 years old, di ba? Oo nga eh. So, 17. Oh, yung mga hindi sir, yung mga less than 21 hindi pwedeng lumabas. Ay, pasok siya doon Pasok kasi siya. 17, 17 years old pa si judge eh. Oh. Batang-bata. Hindi siya pwede, less than 21 years old, hindi pwedeng lumabas. So, pasensya na, Judge, kasi napakabata mo. Alam ko, mas gwapo ka sa amin. Oo nga eh. Wala ko kontra doon, sir. Pero sabi ko, mag-phone patch tayo. Sabi niya, Oo. ayaw pumayag. Kasi gusto niya makita daw yung mukha niya. Oo. Pero joke lang yun, no? So, 17 years old siya, no? Kaya hindi Yes. muna, no? Oh. Anyway, Doc, marami tayong mga nangyayari sa paligid natin. Tulad nung sinabi ni Judge noon, napapalapit na ng papalapit, nasa doorstep natin, nasa pintuan na natin yung COVID. Oo nga, sir eh. I've heard tumataas na yung mga cases dito sa Agusan del Sur. Oh, tumataas, no? Kaya nga doble ingat po tayo mga kababayan. Huwag po tayo magkumpiyansa. Tama. Kaya nga po yung mga senior citizen, though elderly month ngayon, ay talagang di naman natin kayo dinidiscriminate, pero talagang, actually wala namang policy na hindi sila pwede lumabas. Oo. Kasi pwede naman, halimbawa, pwede mag-grocery. Pwede. Meron pa. Oh, Meron di pa. naman, yun nga lang, si Judge kasi ayaw ko, pinoprotektahan lang natin. Oo nga, kasi it's too risky. Too Sa panahon risky, ngayon, hindi oo. tayo dapat magkumpiyansa. Pero pwede siya lumabas. Actually, Pwede pala. Pero, pwede yun. Pwede, Meron oo. naman. Wala naman sa IATF natin. Na, okay. Yung nga lang, much better na kung mayroon kang bibilin sa labas, yutos mo na lang sa mas bata. Oo. Oo. Alam ko, si Judge, hindi naman nang chichiks yan eh. So, hindi na kailangan. So, Sige. speaking of COVID-19 sa Elderly Week, no? The same thing sa Mental Health Month natin. Gusto natin turuan yung mga ibang agency, Doc Tristan, paano natin sugpuin itong COVID-19. Especially yung sa institution natin, as an health institution, somehow may matutunan sila. Tayo naman, di tayo nagmamagaling, pero ito lang siguro yung strategy natin na may-offer natin. Yes, sir. Ano, sir? So, alam mo yun, Doc Tristan, yung ginawa natin, no? Yung work from home.
Oo, yun, mas convenient pa yun, yung work from home. Ako nga, naka-work from home ako. Pero, yun, nakaka-bore, pero, di ba, kung if you are a responsible citizen naman, no, kailangan natin sundin kung ano man yung mga policies na inuutos sa atin. Inutusan ako na mag-work from home eh. So, kailangan kasi may risk dati. Yes. So, kasawa ng Diyos naman, natapos ko yung 14 days quarantine ko. Hindi. Yes. Oh, wala. Ganun yun, Doc. No? Sa mga tagapakinig natin, just like what happened sa mga agency, kailangan ganitong diskarte. Meron tayong liaison officer, yung administrative officer 3 natin na pumupunta yan sa butuan ng region ng Department of Health kasi may mga transaction tayo doon na continuously, regularly. So what we did is, kasi ang health facilities namin, may mga patients po kami, no? Oo, Mga drug dependent. Sa rehab, we have almost 30 plus patients. 40 na. 40 na pala. 40 na. May na-admit na pala na bago. 40. 36 plus 4, 40. So, mahirap sa facilities natin, hindi yung transaction natin sa papel lang, kundi meron tayong patience. Oo, ano yan eh, parang we have to interact kasi yan yung essence ng rehabilitation eh. No? Parang ano yan, body-body system. Kailangan mong bantayan ng pasyente, kailangan mong turuan. Yes. No? Ang problema kasi, sabi ko nga, okay lang ma-infect ako, wag lang yung patient natin. O yun, kasi we are in a expectedly secured facility, 'di ba? Yes. Kasi sa rehabilitation po kasi, sa drug rehabilitation, stricto po kami, hindi po basta-basta kayo nakakapasok. Kaya nga may iba na yung naka-experience na pumunta doon, medyo stricto po kami, no? Kasi yan talaga yung rehabilitation. At saka hindi rin namin gusto makapasok yung COVID-19 sa hospital or sa rehabilitation center kasi we are taking care of our patients. Yes, yun nga, no? So priority natin yung patient natin Of bago course. tayo. Yes. So of ang course. ginawa natin doon sa liaison officer natin, work from home, sabi ko walang problema sa attendance mo, work from home, pero pag pumupunta siya sa may transaction tayo, no? Sa even within province or outside province, talagang meron tayong travel order na binibigay na Oo. point to point. Gusto Okay. natin ituro to sa mga agency natin, sa Oo. government agency, even private agency. Pwede yan. Ilagay doon sa travel order na point to point. Halimbawa, ang Department of Health region sa Butuan, tapos doon sa ito sa health facilities namin, tapos doon sa bahay nila. Once they are caught, Oo. May So may kaukulang sanction. may sanction Oo, yun. so may specific na destination. Once they violate o kung hindi nag-follow sa specific na destination, may sanction. Yun ang ginawa natin, Tristan, di ba? Yes. Kaya Yes, tinakot natin yung mga staff natin kasi kung hindi mo lalagyan ng ngipin yan eh. So yung ngipin doon, yung batas doon, yung travel order. So point to point lang pupuntahan. Pwede pumunta na sa mall yan eh. Oo, Dadayain kasi niya eh. So ngayon, ang mangyari niyan, malay mo, pumunta sa massage center. Sa spa. Bawal yun. Joke lang. Pero posible talaga, no? Pumunta sa mall. So, at least, meron siyang travel order na matatakot siya, matatanggal siya sa trabaho eh. Oo. Okay. Ang ginawa natin para hindi makapasok sa facilities, doon lang siya sa gate. Oo. Ipapasan niya doon sa tao natin, di natin, walang direct contact, through phone lang. Oh, yun yung You can use phone. Oh, yun yung style kasi natin sa facility sir eh, yung mga people na involved, yung mga tao na involved sa mga travel, Yes, yes. hindi sila pinapapasok sa rehab, Yes. no? Yung mga assigned talaga na tao. Yes, No, yes. doon lang sila sa kung ano mang destination nila, tsaka Yes. yung kung ano mang nagawa nila, mga documents, i-endorse lang nila doon sa may gate. No, Yes. tapos yung mga documents pa natin, sir, naka-disinfect yan, pinapa-expose pa natin Yes. yan sa sunlight before natin tanggapin. Oo nga eh. Tapos may mga alcohol pa doon Oh, eh. may mga alcohol pa. Yun nga yung sabi ko. We prefer na yung food doon na magluto sa loob. Oo. Hindi pwedeng deliver. Pinagbawal din natin yon, no? Oo. So, the thing is, yun, isa pa doon lang siya, ibibigyan niya yung document sa atin, halimbawa galing sa ibang office, tapos pag nakuha niya, tatawagan tayo kahit nandun lang siya, yun ang communication, tapos uwi siya sa bahay.
So yun lang ang ano niya, yung liaison natin. No? So, low risk of infection. Yes. Oo. Yung pwede mangyari yun. Oo. Ngayon, hindi mo na control yun kung magloko yun. Ayun nga. Importante, hindi nakapasok yung... Yun ang ano doon, di nakapasok. Pwedeng gawin yan sa province eh. Actually, kasi hindi naman po pwedeng lahat nasa bahay lang yan. Oo. Kasi Hindi naman malulugi pwede naman ng gobyerno sa taong yun. Oo. So gawin natin ng rotation. Ngayon, meron pa. Yung mga staff natin na, kasi tayo, umawak tayo ng pasyente, no? Nagjo-duty. Oo. Big sabihin, pumapasok na sa facilities. Lahat po na pumapasok, meron po, ganun lang tayo kaswerte kasi meron tayong quarantine facility. Yun po nakaganda sa rehab natin sa Agusan del Sur kasi marami po tayo mga buildings. Isa po doon is yung may mga rooms tayo na ginagawa nating quarantine facility. So yung mga staff natin na umuwi tapos nanggaling sa tawag nito sa mga areas na may local transmission. So when they come to the rehab, pinapa-quarantine muna namin. Ilang weeks? 2 weeks. 2 weeks 2 po weeks yun. po. Standard po, 14 days. Okay lang malugi tayo kasi pinapakain natin sila. Oo Pero at least, sigurado tayo na 2 weeks, naka-quorum na sila. I mean, naka-isolate na sila. Pero hindi naman sila talaga yung isolated talaga kasi yung mga empleyado natin binibigyan natin ng assignment eh. Oh, yun Diba? yun. Kahit na Habang naka-quarantine, naka-isolate, may assignment. may assignment. Oo. Ang dami. Bakit? Hindi naka-isolate ka ba? Hindi mo magawa yung report mo sa patient? Oh, yun. Meron tayong case eh. Yung health program officer natin, pumunta ng Butuan, kumuha lang ng gamit, Oo, yun. yung before anniversary natin. Before anniversary ng rehab. In-isolate natin, tapos nagkaroon ng problem, yun, tatawag-tawag lang siya sa mga house parents, peace officers natin, Oo. nandun lang. So, continuous yung services. Oh, hindi naputol, hindi nalugoy yung gobyerno. Yun, dinalog yung gobyerno. Pero ang point doon ay, kailangan natin ng strategy, Oh, yun. Doc Tristan. So, pinasok natin doon, 2 weeks, naka-isolate siya sa isolation room. Okay lang naman kasi mayroong internet, continuous yung mga assignment nila, mayroong mga panibagong mga biglang unwanted circumstances na nangyari. Tapos, he can still work. May pagkain pa. May pagkain pa, libre. Sabi Hatid ko pa, nga, hatid. So, yun yung sa atin. No? Sa atin. Sa ospital kaya ganun dapat eh. No? Kasi kahit na sigurado tayo na walang pinuntahan iba, para sigurado papasok ka 2 weeks quarantine before Before mo na mag-duty. mag-duty. Pumasok sa premises mismo dun sa mga institution natin. Kasi kailangan na kasi natin magdoble ingat kasi tumataas na po yung mga cases natin dito sa Agusan del Sur. So yun yung mga suggestion po namin na kung pwede, no, magaya kami ng ibang mga ahensya, mapagobyerno, mapapribado na yun, no? Yung ginagawa namin sa rehab, yung mga tao namin, may mga tao na naka-assign na sa labas lang talaga. Speaking of labas, yung doktor natin, si Dr. Murillo, Oh. nung nakalabas siya, sabi ko, diyan ka na sa labas, on call ka sa labas. Si Dr. Murillo on call nga. Point to point lang siya. Pag meron kami problema, halimbawa, may patient kami, kailangan pa-laboratory sa labas. Sa labas. Ihatid yung doktor natin, no? Hindi siya papasok, pero ihatid niya doon, tapos ihatid ulit sa atin. Going back, no? Tapos uwi siya sa bahay. So yun ang mga strategy natin. Yun yung nakaganda sa atin yung Pero hindi lang yung staff. Once na nakapasok yung patient, kasi pinalaboratory natin, automatic din. Automatic may isolation. So may mga cases po kami ng mga pasyente, no? Yung mga nakalabas, kinaka-quarantine pa po namin yun 14 days. Pero alam mo, Tristan, kailangan din yung isolation room, kumpletuhin mo yan ng internet. Actually, gusto rin natin ituro, no? Ito siguro outside to sa atin. By experience, kasi maraming tumatawag sa akin na nag-positive, pero nag-recover na. Marami na. Marami mga pa. mag-anak pa nga eh. Aside sa kino-counseling ko sila, yung may kaya,
Sabi ko, maglagay kayo ng treadmill o kayong stationary bicycle. Yung stationary, yung mga Kasi pang-workout kailangan- ng mga equipments. Yung stationary bicycle, Oh. kasi mahirap yung naboboard eh. Minsan doon na-stress o doon papasok yung ano mo sa mental health mo. Ayun nga, kagaya ng napag-usapan natin last week, dapat sa panahon ngayon, ma-maintain natin ang mental at saka physical wellness, no? Ang sa Bisaya pa, kabaskog, yung kalusugan ng ating pangangatawan at the same Yes. time yung ating brain or ating pag-iisip, no? Especially sa mga naka-quarantine, no? Yung ano kaya boredom, yung boredom, matinding kalaban yung boredom. Yun ang Oo. ano. So siguro kasi effective yung mga inaano ko eh, yung mga tinuturo ko sa kanila eh. Tumatawag sila tapos ganito. Alam mo ito gusto ko talaga tong kuning tong opportunity, Tristan. Gusto ng Diyos to nangyari to. Yan nga sir. Yun yung ano, yung isa sa mga coping na especially sa spirituality, sa spiritual psychiatry na tinuturo natin na yun, yung isa sa mga ano natin maging ano yan panglaban sa nangyayari dito is yung faith, no? Na hindi may mga bagay naman sa mundo na inaalaw ng Diyos eh. No, kaya parang tunog pastor na tayo ngayon sir. Hindi, talagang ito Parang na, ito nagiging na. pastor na Sige. tayo dito. Alam nyo bakit ginusto ng Diyos to? Para sa akin, Sige. this sir. is beneficial for us. Mm. Lahat sa atin. Alam mo kung bakit? Sige, Unang-una, na-quarantine ka, na-isolate ka, nabigyan mo ng oras ng sarili mo sa paghingi ng Oh. dasal, Dasal, sa no? Diyos. Pangalawa, ingatan mo na yung kalusugan mo. Oo. Marami nang nagbabike ngayon. Oo. Marami nang nag-exercise ngayon. Oo. Di ba? So, Pangatlo, ito talagang pinakita sa atin ng Diyos eh. Oo. Hoy, umayos na kayo. Actually, itong mga ganito, mayroon nangyari na. Yung Spanish flu, Oo, ganyan. madami ng Hindi na pandemya. to bago sa atin. Oo. Totoo Sa po. mundo sa mundo, by history, mas malala pa. Kasi ngayon, may virtual. At least, na ano ka, Oo. maraming pwedeng accessibility through advanced technology. Nung araw, wala namang Nung araw, walang internet Facebook nung eh. araw, walang Oo. internet. Yung Spanish flu, million na namatay. Millions pa yung Oh. namatay sa Okay, Spanish flu. going back, balik po tayo doon. Yung may mga sakit, alimbawa, yung may diabetes, may high blood, na pinapabayaan pa rin. Ngayon, mas lalo nilang napansin, lalo po nilang nabigyan, napagtuunan ng pansin yung sakit nila. Oo. So ngayon, anong gagawin nila? Iiwas na po sila sa mga bawal. Oh, kasi yun Di ba? nga. Oh, kasi at risk po kasi yung ano sa panahon ngayon, especially sa may at risk po yung may mga comorbids. Yun ang Kaya- sinasabi natin na Oh. gusto ng Diyos to. Oh. Pang-apat, meron pa. Sige. Yung mga mabisyo, smoking. Yes. Oh, balik na naman tayo sa smoking. Marami akong kakilala na sa stop na nag-smoke. Nagdesisyon Ay, na talaga na hindi na sila magsusmoke. Oh, may mga kilala tayo na nagpa-isolate talaga. Sinadya. Sinadya Nag-withdraw talaga. symptoms. Yung iba nagwe-withdrawal Si na kasi Alibin po. yata yun. Kasi po yung sabi ko nga last week, kasi if you are addiction kasi is it doesn't literally hindi po ibig sabihin na kung sa drugs lang po kasi yung iba akala nila kung addiction equals shabu, marijuana, hindi po. Yung addiction kasi na-apply din yan sa sigarilyo, kape, at saka yung withdrawal symptoms na na-experience ng mga addicts, na-experience din po ng mga taong naninigarilyo. mapakali. Di mapakali. Kaya nga nag-isolate na kasi hindi na Hanggang lumabas na yung mga nicotine. So yun, no? Kaya gusto ng Diyos. Ngayon, nababawasan na yung nag-iossi kasi takot na eh. Aba, Oo. yung COVID tinitira yung baga, yung Oo. lungs. yun nga kasi Yung manginginom. yung pare yung So- yung umiinom ng alcohol. So nakaka rin napagbabawalan na kahit may na liquor yung ban. di makapag-inuman sa labas. Oo. Di ba? Yung may pera na panggastos at least nakatipid, no? Kaya nga eh. Doon lang tayo sa mga So mahihirap. magpasalamat si Mrs. kasi si Mr. na lasinggero umiiwas na. Oo. So, Hopefully. pati yung mga massage center sarado na. yung mga ano. May mga extra service. Alam mo yun, ginusto ng Diyos to eh. Oo. Ginusto ng Diyos. Yung mga
ano bang tawag diyan? Kabaret yata yung tawag nila Oh, sa yung mga kabaret, yung old mga yung mga old fashioned kabaret, no? So sarado na eh. Kasi Oh. bawal yung mga ganyan ngayon dahil sa may close contact. So lahat gusto ng Diyos siya, gusto niya ipatigil yung mga bisyo natin. Gusto niya iparamdam sa atin na, oy, alagaan mo yung kalusugan mo. Oo. So, Alagaan lahat mo yung ng gusto kalusugan ng mo, Diyos to. alagaan mo yung utak mo. Oh, yung Oh, utak yun. mo. Ganon. So, ang dami nating pwedeng, alam mo, we need to meditate and we need to reflect. Kailangan na ma-reflect natin itong mga nangyari. Alam mo, advantage sa atin kasi we can do our physically fitness sa loob. Oh. Ang dami naming Ang dami. kasi rehab eh. May gym kami doon. May gym, may lahat. So, yun ang gusto natin matutunan sa COVID-19. Ngayon, ang pinaka-last niyan, sabi ng Diyos, wala na kayong disiplina. Ngayon, disiplinahin yung sarili niyo. Yun yung sir, isa din sa mga nang nangyari dito na dapat ma-reflect natin ngayon na COVID. Importante yung disiplina. No, 'di ba? Kung walang disiplina, hindi uunlad ang bayan. Siguro time na siguro ng especially dito sa Philippines, time na siguro na swallow talaga natin o ma-live talaga natin by heart yung discipline. Kasi tingnan mo yung mga Pilipino dati, 'di ba? Hindi disiplinado. Ngayon, napupwersa na tayo magiging disiplinado kasi dahil lang dito sa COVID. Pero yun nga, if you look you look it on the positive side, 'di ba? Yung kung titingnan natin yung spirituality na aspect, no, parang I believe na gusto ito ng Diyos. Yes, Na at yes. least time na para madisiplina yung mga Pilipino kasi 'di ba? Sa ibang bansa nga sa New Zealand ba 'yun, dahil sa disiplina, they beat COVID-19. Yes. Oo. Alam mo kung ang disiplina kasi hindi lang sa sarili mo. Kasi kung sa sarili mo lang, kailangan kasi mayroon kang concern doon sa ibang kasama mo. Oh. That is how to install discipline. Hindi lang sa sarili mo. Okay? At saka yung discipline kasi sir, para sa akin bilang isang psychiatrist at saka yung din ng spiritual psychiatry, naniniwala din sa spiritual psychiatry. Kasi yung discipline kasi it's more of a spiritual aspect eh. No, wala yan sa tao, hindi yan innate sa tao, wala yan sa instinct ng tao ng yang disiplina. Kasi ang instinct ng tao kasi we have to face the truth that we are still biological beings. No, we are still driven by pleasure-seeking behavior. Yun, yung Oh, pleasures. Yung no? pleasures in life. Kaya Pero nawawala yung disiplina. no? kaya nga kung i-analyze mo sa Quran, sa Bible, no, Yes. may mga laws na sinabi yung Diyos na kung anong dapat mong gawin, anong hindi mo dapat gawin. Kasi yan yung disiplina. Ang pag-follow mo sa batas ng tao at saka batas ng Diyos, disiplina yan. No? Kasi yung tao, sasabi ko nga, yung wala sa instinct ng tao ang pagiging disiplinado. That is outside factor, that is more of the spiritual. Yung unang-unang tinuro sa atin ng Diyos, di ba? Familiar ka ba kay Adan na kay Eva? Yes, of course. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong kumain. No? Huwag Yes. yung kainin yung In order niya. Yung order yun. mansanas, di ba? Tinitest yung tao, may disiplina ba yung tao sa pagsunod sa anong mang sinabi ng Diyos? Pero yun yung first sin eh. Di ba? Alam mo, Tristan, yun nga, yung dami alam mo, kahit nandito tayo, ang dami akong pasyente, kamag-anak, Oo. kaibigan, nasa Manila, nasa Lanao, na nag-positive pero kinokonsel ko sila. So yun, sinasabi ko, magbasa ka ng Quran, o kaya Bible. Naka-memorize sila ng isang chapter, alam mo yun. Tapos paglabas nila, after 2 weeks, dami nila lang alam. Kung may internet dyan, ang daming educational sa YouTube. Wag naman yung mga kaanuhan. Chismisan. Wag naman yung chismis. Diba? Hindi na yun relevant eh. Tapos Yung tingnan mo, chismis. meron ng mga backyard gardening na ngayon. Oh. Na bakit di ginagawa nung araw? Kasi isa yan sa mga positive na nangyari dito sa mundo. At especially dito sa Philippines. Bumabalik yung tao sa nature. 'Di ba? Na parang dati yung ng tao, yung ano ba yan sa Tagalog, yung kalingawan, yung libangan ng mga Yung tao libangan, dati. Yung luxury libangan. life, no? Oo. Ngayon, yung libangan ng mga tao, yung pinopromote na yung nature eh. Dumadama yung plant sa bahay, which is of course, mas may mga oxygen na, dumadami na yung oxygen sa environment natin, which is of course, essential for life, yung oxygen. Diba?
So, yun, isa din yun, no? May yung mga nature na. So ang dami, no? Gusto ko batiin si Bakaraman Jury tsaka sina ito sa Facebook sina Joey Salakop, no? Ayan, makinig kayo, ha? Oy, Yung mga makinig kayo. mahilig mag ano diyan, palaboy, no? Baka mamaya makasalubong niyo si COVID. Ingat, Okay lang ingat. kung bata ka, pero paano naman pag yung kasama mo sa bahay ay may edad na, ikaw, pwedeng gumaling ka, hindi mo lang maramdaman. So, ganun, kailangan, yung sabi ko nga, Doc Tristan, na disiplina talaga. Yung Kasi hindi disiplina. lang sarili mo Oo. Kasi kung bata ka pa, hindi ka naapektuhan masyado ng COVID-19, paano yung kasama mo sa bahay na matanda o kaya may sakit? O mga bata. Tapos, doon may impact. Oo. Di ba? Hindi ka nga nagkakasakit, carrier ka, no? May iba kasi na hindi sila nakaka-experience ng simptomas pero positive, carrier. Yun. Yun yung ang delikado. Kaya nga, speaking of bata, birthday nung anak ko, si Oy, happy Priam. birthday pala. Si Priam, kanta muna natin. No? Hindi na ako nakauwi kasi baka ma-infect natin Oo, siya. Happy birthday, Abdul Hayasin. Ayan. Birthday pala, 3 years old na pala yung ano mo. panganay Lalaki mo. yung panganay mo. Yung panganay mo. Yung panganay ko, ano pa, December pa yun. 3 years old din, ha? 3 years old din si Tatiana. Happy birthday, Priam. Oh, happy Yung, birthday, Priam. panganay ko, Marshall Low Baby yun. Oh. Marshall Lobby. Pati yung anak mo, Marshall Low Baby. Kasi December 2000, December yung anak ko, December, yung first panganay ko yung babae, December 2016. Marshall Law baby sila. Declaration na yata 2017. No. Anyway, COVID-19. Nasaan ka na? Oo. Bakit ka namin di makita? Yun. Yun ang tanong doon. Invisible. Yun yung tinatawag natin na invisible enemy. Ngayon po, mga taga-pakinig, taga-panood, no? Makipag-cooperate tayo sa mga authority. Yun. Let's be honest. Lalo na yung contact tracing natin na mga nandyan ng DOH, nandyan ng DILG. Okay lang naman. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong magkaroon ng feeling ng discrimination. Kasi kung asymptomatic ka, pwede ka naman i-home quarantine. Imo-monitor ka lang. Oo. Parang yung isang, di ba, one time, hindi ka naman direct contact, indirect contact nung 2 months ago, no? Yeah, 3 weeks. 3 weeks na. 3 weeks. So, hindi ka, para lang sigurado, mag-home quarantine ka nga. Oo. So, kahit di ka sigurado na indirect contact ka doon or direct contact ka doon, mag-stay ka sa bahay. Oo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay? Pero yun nga, dapat din natin ma-educate yung mga takapakinig natin, especially yung mga hindi naman walang exposure, pero natatakot lang. Kasi yung kalaban natin, hindi lang kasi yung COVID. Kalaban natin ngayon, sir, yung discrimination ng ibang tao sa mga Yes. Kaya nga nakakaproblema tayo sa contact tracing dahil sa mga yung mga hindi nahihiya, natatakot yung iba na maging honest sa sarili nila. Kasi yung mga ibang tao kasi dumidiscriminate, no? Hindi po yun tama. Kasi yung virus naman self-limiting din naman yun, Yun no? nga, sinasabi natin na kusang nawawala yan. May mga kilala ko rito, tulad dito si Cubs, nanonood ngayon. Ngayon, natuto na siya mag-exercise. Good, very good. Nanonood niya sa Facebook, no? So, ganun yun yung as long as malakas yung resistensya natin, Oo. self-limited yan, kusang natatanggal yan, Kusa trangkaso. nawawala yan, no? Pero, wag mo naman i-expose yung sarili mo Oo sa nga. ibang kasama mo. Be responsible. Be no? responsible. Kung alam mo sa sarili mo na may exposure ka, no, yun nga, maging responsable ka. No, yung iba kasi kung natatakot kasi dapat you have to inform the authorities especially yung RHU mo na share ko lang yung Yes. experience ko. Tinawagan pa ako ng RHU. Sabi ko talaga na ganito, no? May nakapunta ako doon. So anong advice nyo? So yun, sino pong mga nakakontak nyo, Doc? Ganito, ganyan. No? So wag kayong mahiya, wag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kahit indirect contact kayo. Kahit indirect contact. Oo. Ngayon, Tristan, gusto ko kasi you're a psychiatrist. Paano, ano impact
ng discrimination sa utak ng tao? Kasi yun nga yung discrimination kasi nakaka ano yan eh. Nakaka tawag nito sa ano yung impact kasi sa mga tao pag isang tao na discriminate mo, nakaka-cause yan ng isa Long fear. run. Oh, in the long run, depression, anxiety, fear, at saka pag lumala, nagiging paranoia na. Tapos nakakos pa yan ng conflict, no? Kasi yung may ibang tao na nafe-feel nila na discriminate na sila, dahil napupuno na, nagagalit na nga yung ano mismo, yung may narinig ako na isang PUM na parang na ano na dahil sa mga discrimination, lumabas nagalit na siya, no? Nabasa ko yung post niya sa Facebook, which is of course maintindihan ko rin siya kasi yun nga nape-pressure na no, nape-pressure na sila, nafe-feel na discriminate, kaya lumalabas yung mga mga ugali na hindi dapat, yung mga emotions na nagagalit, nadidepress, at saka yun in the long run kasi kaya nga yung iba pag when we talk about depression, anxiety, pag hindi yan na-address ka agad, no? Lalala pa yan into parang a chronic mental disorder. Yes. Like psychosis. May iba nagkaka-psychosis na. Lumalala, no? Oh, may iba nga ngayon sir na yun nga sabi ko yung sa private practice ko. Baka maintindihan lang, ang psychosis po yung may mga naririnig Yung na, mga may nakiki-hallucination. nag-hallucinate na. So akala ko nga may May discriminate yung Oo. mga kababayan natin. No? Isa din yun kasi sa mga yung discrimination kasi hindi rin na-apply sa COVID-19, na-apply din sa mga taong may mental health issues eh. Yes. Matagal na po 'yan, no? Since the beginning of civilization, yung mga pasyente na may mental health disorders na di-discriminate. Kaya nga po hindi po gumagaling yung i-relate ko lang sir ha, walang improvement yung mga tao na mental health disorders, mga mental health issues. Walang improvement, hindi gumagaling dahil sa discrimination. Babagsak din ang immune system Opo. pag na-depressed na. Oh. So i-relate natin diyan sa COVID, ganun din. Yung mga tao na nadi-discriminate, nawawalan sila ng moral eh. Oy, Tristan, meron akong bad news. Ano Di yun ba, sir? nag-flag ceremony tayo. Sabi ko, yung ilang months na, simula nung March, no? Oo. Na yung flag natin nandun sa gitna. Nasa gitna. Kasi sabi ko, hindi tayo, abang wala pang bakuna, abang may mga namamatay pang doktor or nurses, at saka mga health providers, hindi, nadyan pa rin sa gitna yung flag natin. It's a sign of our sympathy sa mga kasama nating mga frontliners. Oo nga. Ngayon, may bad news eh. Oo nga sir eh. Si Dr. Romar Andanar, na siya pa man din ang pinakauna kong advisor dito sa Caraga. Si Doc Andanar po is nagtatrabaho po siya sa Caraga Rehabilitation sa Surigao Parehas City. natin, counterpart natin doon sa Surigao. Oo nga po. Siya talaga nagturo sa akin, doon ako nag-immerse ng 2 weeks eh. Yung nag-umpisa si Sir Prince sa doon siya, si Dr. Andanar, isa sa mga mentor niya doon. So medical officer 3 siya kasi sa atin naman, though senior citizen siya, as doctor, pwede ka naman work as doctor Oo nga. pa rin kahit Kasi, na may edad ka na. Ang konti kasi nating mga doktor sir eh. Endangered tayo. Oh. So alam mo yun, pati yung sa atin, yung sa mga TRC chief, no? Meron kaming chatroom, may mga nag-positive, yung iba na overcome, tulad ni Jasmine na Peralta Toriano sa Cebu. Oo. Si David Baron, Naka-recover na sila. tapos si Dr. Alexis, which is taga Agusan del Sur, fully pa-recover na siya. Yung nga lang, talagang I was saddened. Oo. Kasi si Dr. Former Mayor yun, tsaka tito ni paring Martin Andanar yun. Si Secretary Andanar. Kaya nga nung pumunta ako nag-immersion ako doon, nag-viber ako kay Secretary Martin. Kasi mga yan. Sabi ko talagang, kasi grabe, very passionate yun eh. Kahit matanda na. Kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin. At saka, mind you sir, sa isang rehab facility pa talaga nagtatrabaho si Dr. Andanar. Talagang siya, kasi PNP retired din siya. Yung may din siya, may rango din siya sa Naging PNP. former board member, naging former mayor. Tapos, si Doc Romar Andanar, pa siya, they call this, actually, nakidnap pa yan dati. Ganun ho ba? Kasi parang, di niya nabutan yung doctors de barrios. Sila yung mga doctors to the barrios. MHO, municipal health yung mga officer. MHO pa sila dati. So, ganun yun eh. So, nag-duty rin, kahit may edad na, di naman niya kailangan ng pera eh. Gusto lang niya talaga i-practice yung Gusto lang niyang profession niya. tumulong.
Oo. Gusto nila nang tumulong. So alam mo, Tristan, do hindi ako nagano sa Facebook, dami ko nang talagang ka-close ko na doktor na Oh. it was affected by the Oh, COVID-19, COVID-19. kaya nag-iingat po tayo, no? So kahit isang minuto lang, no, kay Doc Romar Andanar, 1 minute lang, tahimik muna tayo. Sa pamilya ni Doc Romar Andanar, no, ay kami po ay nagdadasal na ma-bless yung soul niya. Opo. Nakikiramay po kami sa pamilya nito. Nakikiramay po kami, no. So balik po tayo sa doon sa COVID-19. Oh. Alam mo ba yung nagpakamatay na estudyante sa virtual? Sa virtual na Visayas yata yun, no, o Tristan? yung sa narinig natin Modules? na may dahil sa modules. Pero yun Okay, nga mental health, can Oh. you explain us? Or, kasi wala ako doon, pero sa opinion ko, sir, may underlying depression na talaga yung bata. Kasi isang trigger ang naka-trigger lang siguro is yung stimulus lang, is yung current na ng modules sa mga estudyante. Pero kasi yung suicide, kasi yung depression kasi nag-i-increase ng risk for suicide, yung major depressive disorder. So ano ba yung depression? Normal naman kung may problema ka, nalulungkot ka, normal lang po 'yon, no? Yung kung may problema ka, nag-away kayo ng misis mo o hiniwalayan ka ng girlfriend or boyfriend mo, no? Maramihan dyan, teenager, Oo. yung mga suicidal, di ba? Oh, normal lang po yung malungkot, pero kasi yung depression kasi isa yan sa mga, especially yung clinical depression, yung isa sa mga sakit na matatawag natin siyang sakit kasi may talaga siya, may underlying cause, may biological cause, no? Isa yan sa utak pa, medyo naglo-low na yung serotonin, no? Yun nga, yung sa batang nag-commit ng suicide, I think may underlying depression na siya before pa. No, kasi ngayon, sir, very alarming na, tumataas na kasi yung cases ng depression sa Philippines. Sabi pa nga ni Dr. Banaag, yung father of child psychiatry in the Philippines, sabi pa niya, no, young Filipinos are in the midst of a mental health crisis. Alam mo, yung advanced technology natin, they have been very aggressive. Yung mga games na yan, yung Oo mga, nga. alam mo yung mga millennial, saka Oo. Z, yung sunod sa millennial, Z. Z. Ano sila, Tristan millennial ka ba? Hindi, Pasok. ako, 1986 ako Generation X. 1986. Generation X. Oo. Generation X. So, yung mga ganyan, nasanay sila ng walang patience, very aggressive sila. Oo. Kasi Tingnan mo, iba yung aggressive yung attitude nila. Kasi doon sila nasanay sa mga mabibilis. Oo. Tapos nagiging nerd sila. Yung mga bata nga, nung araw tayo, yung larong lansangan, Oo. sila, Ngayon, isang click lang ng meron nandun ng pornography, nandun Ayun. yung violence. Yung Mobile Legend, Oh. ay, hindi po maganda. Ikaw, psychiatrist ka. Okay, sige. Kaya nga, yung May pong- dudulot ba ng Mobile Oh. Legend? Before ko sagutin po yan, sir, sabi nga ni Dr. Banaag, no, isa sa mga, niya, bakit niya nasabing yung mga young Filipinos are in the midst of a mental health crisis? Isa sa mga reasons na sabi niya is actually yung gadgets. Since the beginning, kailan ba nag-umpisa yung mga smartphones? Mga early 2000. Early 2000. O early 2000. Pag umpisa ng mga smartphones, napansin nila at that specific year na nag-umpisa yung smartphones, thereafter, tumaas na yung mga kaso ng mental health crisis, depression, nag-shoot up, no? Tumaas yung mga cases ng mental health crisis sa mga bata. Kaya nga, balik tayo sa Mobile Legends, maganda, hindi po nakakatulong yung games. Kaya sabi ko nga, yung addiction, kasi balik naman tayo sa addiction, yung addiction kasi hindi lang limited sa drugs eh. Yung nga sabi ko dati, pati sa paninigarilyo, pati din sa gadgets. No? Kasi yung sentro kasi ng addiction is isa lang sa utak, yung nucleus accumbens. Yun yung pleasure center ng tao. Kahit anong klaseng yung bagay na nagbibigay sa'yo ng pleasure, may it be games, may it be drugs, may it be gambling, may it be sex, may it be kung ano-ano pa, shopping din, sir, pwede din. No? Shopping addict. Yung mga shopping addict kasi isang area lang ng brain na na-activate yung nucleus accumbens, no?
So yun, kung game addict ka, yung specs kan yung sa mga lectures ko, yung addict sa gadgets ikumpara mo sa addict sa heroin, almost the same lang yung porma ng utak. No, sa mga estudyante yung mga remind ko lang yung mga na-lecture ko ng mga estudyante, no? Remind ko sa inyo, 'di ba? Na nakita niyo yung anong porma ng brain kung normal, anong porma ng brain kung addict sa heroin, at saka ano yung porma ng brain kung addict ka lang sa gadgets. Heroin at saka yung sa gadgets parang walang pinagkaiba, sir. Parehas lang. O parehas lang, kaya nga yung iba, no? Ang karamihan sa mga nire-refer sa akin na mga young people na tinitingnan ko, ang common ground talaga is yung addict sa gadgets. Alam mo Yun. kasi ito practical to, para practical na explanation para maintindihan ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga layman, Oo. no? Pagbata, doon nag-uumpisa yung information ng matanggap nila. Tayo kasi may edad na tayo. Oo. Pag inumpisa mo, anong ilagay mo doon ay mali. Mali rin ang So mali rin ang kalalabasan. basan. Alimbawa, nagtanim na tayo doon ng being aggressive. Walang patience. No. Kasi may violence doon sa mga games eh. Tapos lahat pa gusto nila makuha online shopping, online banking. Oo. Doon na sila nagising eh. Oo. No? Saka yung Facebook, yung attention seeking. Yun, attention seeking, Oo. sobra. Sobra yung attention. Narcissistic, di ba? Oo. Narcissistic. Histrionic narcissistic behavior, yung ano, kasi yun nga, sabi mo nga, sir, kasi i-relate ko lang sa biology ng brain. Yun kasi yung mga brains ng mga bata, nagde-develop pa yan eh. So yung tama yung sinabi ni sir na kung anong i-feed mo dyan, kung tama, mabuti, pero kung mali, yung kalalabasan, masama. Yun nga, i-feed mo yung bata ang bata nasanay na sa Facebook, nasanay sa TikTok, nasanay sa attention-seeking behavior. Alam mo, maraming Oo. bata ngayon na hindi natututo magsalita. Okay. Late yung language. Late yung language, ano? Learning nila. Oo. Because of that, marami na akong kilala noon. Oh, Sana ako- yung anak ko, Oh. no? Mga anak ko. O yun nga, kasi dapat yung i-limit, no? Kung hindi nga lang limit, dapat wag talagang Huwag na talagang ipahawak. Huwag talagang ipahawak, Yung mga especially iPad sa mga bata. phone or iPad gadget. Oh. Kaya kasi may lecture yan. Yung anak ko, share ko lang, hindi na namin talaga pinapagamit. Kasi that time kasi may narinig akong lecture sa addiction. Addiction nga. Kaya nga gipattern ko yung lecture ko sa addiction sa isang lecture ng isang American psychiatrist, si Dr. Amen, na may epekto talaga sa bata. Diba, yung ibang magulang kasi para mag-behave yung bata, Hindi, binibigyan ng para gadget. yun, tama yun. Oh. Para lang, alimbawa, ako nag-aalaga sa anak ko, para lang hindi siya malikot, makapag-relax Oo. ako, may ginagawa ko. Hindi naisip ng magulang na parang tinuturuan niya yung mali, yung Oo. anak niya. Kasi akala mo, nawalan ka ng trabaho kasi nandun siya sa gilid, pero ano naman ang nangyari sa utak niya? Oh. It will develop narcissism, it will develop aggressiveness, Oh, yung maging ano. agresibo po, it will develop attention, yung Attention focus. seeking. Oh. Yung focus niya minsan wala eh. Oh, kaya nga yung ibang bata nade-depress kasi kahit na mag-post nga lang yun ito sir ito real experience ito. No, yung may isang bata nag-post lang ng picture tapos walang nag-like. Na-depress. Grabe, totoo yan. Yan. Totoo yan. Kasi Yan lang kasimpleng bagay. parang nandun ang mundo nila eh. Oh, no? nandun na nagre-revolve. Ang problema kasi, Doc Tristan, sa tingin nila yun ang normal. Oh, yun yung naabutan kasi nila eh. Yun yung Yun ang nabutan nila eh. oh, Yun kasi sa panahon natin, tayo yung transition eh. tayo yung transition. No? Kasi 'di ba tama, tama. hindi pa nauso sa panahon ko, bata pa ko, wala pang cellphone. Hindi ko Ito pa nga yan. yung telephone nga hindi pa namin nabutan ko yung telephone, mga na siguro ako, mga 10 years old or 9, no? Mas lalo ako, no? Oh, Kasi yun, 7 siguro years ang mas natin, 7 years mas ano ka. Kasi Yun lang. wala yan dati eh, ngayon lang. So, kailangan bigyan natin ng pansin yan. Mga kababayan, yung mga magulang natin, mga parents. Actually, last week yata yung JMRC. Oo. Yung JMRC, yung good moral, Oh, good moral. conduct, no? Good moral and right conduct. Right conduct. Itong Good month manners, din to. good manners. Good manners and right conduct. Hindi na kasi Itong- uso ang GMRC ngayon eh. Dapat natin yan, no? I-integrate natin yan sa dati pa yan eh. Ngayon Oo. yata, may GMRC ba ngayon?
Hindi na ako familiar. Hindi ko na sir. ano eh. So importante it's not bad by innovation, by improving using the advanced technology. Hindi makakasama yun. Yun nga lang, anything that is excessive or Is dangerous. excess ay makakasama talaga. Totoo. So watch out yung mga anak natin. Kailangan talaga subaybayan natin. Huwag natin ibigay lahat sa katulong yung trabaho nila, Oo yung nga. mga yaya, no? So kailangan may supervision pa rin yung mga magulang. Ako, naka 6 months sa akin yung mga anak ko eh. Nakita mo naman. Oo. So nung March na, tamang-tama, by God's grace, nag-shoot up na yung COVID-19, nakauwi na sila sa Marawi. Oo. So, kailangan talaga may supervision po tayo sa Oo mga anak natin. Especially ngayon sa new normal ng sa module natin sa mga education kasi online na kasi yung teachings eh. Pag hindi nyo binantayin ng bata nyo, baka hindi na si teacher yung pinapakinggan. Baka naka-YouTube na yan. Naka-Facebook, Actually, may naka-games. nainis eh. May nainis. Meron pa tayong office miss na nainis daw. Saka Oo. sa nakikita natin sa Facebook. Yun po ay kailangan natin i-adapt kaysa hindi na natin i-open ang school calendar natin. Oo. Kailangan natin i-adapt po yan. Kaya nga po, dyan yung parents, nainis yung parents kasi parang pareha sila na nag-aaral ng anak niya. Gawin na lang natin, let's tune the negative into fine-tuning to positive. Positive. Yun na rin ang bonding nyo. Oo. Kasi Bonding nyo. isa din sa ano natin is we have to adapt to the new normal. Dapat yung adaptation, dapat maka-adjust tayo sa new normal. Kasi pag hindi tayo naka-adjust, mas stress ka lalo. Yun, maraming na-stress dyan. Oo. Alam mo, ang Facebook talaga, too much freedom, no? Yun Minsan nga. kasi hindi maganda yung mga pinapalabas nila mga pictures or mga comments. Oo. Sabi nila, may yung connection ng internet. Hindi natin masisisi eh. Oo, hindi natin Kasi talagang ganyan yan. may ibang nga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado yan. Yun yung sinasabi ni Presidente na hindi natin kontrolado yung mga nangyayari. No? Oo. So kaya si Secretary Briones ng Department of Education, talagang binuksan niya through virtual kasi ang mga anak natin hindi pwede ma-delayed ang edukasyon. Oo. Once it was delayed, yung education nila, problema din natin yon to Oo. catch up yung kasi alam yan ng mga nasa mga academ, no? Kaya nga meron tayo yung dinagdagan na level. Yung senior high at saka Mga junior senior high. high. Junior high, senior high. Yun nga, meron nga, di natin naabutan yun, senior high, Oh. junior high. Pero, labas lalo ngayon pag di natin, alimbawa, totally close our schools, no? So, kawawa yung mga bata. Oh. Meron naman tayong virtual interaction, meron naman tayong online education. Oo. So, we can do that. Kasi we have to adapt to the new normal, no? Kasi wala naman tayong ibang magagamit kasi na resources except yung yung virtual education, no? So kailangan natin sundin, kailangan nating kasi problema kasi may mga magulang kasi yung nakita ko nga sa Facebook, gusto nila na yung sahod ng teachers ibibigay na lang daw sa kanila. Well, kasi naintindihan ko rin kasi nasi-stress na kasi yung magulang pero yun nga sa serenity prayer nga natin, sir, yung sa Serenity prayer natin. may mga talaga yung ipagpaliban mo sa Diyos kasi may mga bagay talaga na hindi mo makontrol. No, magdasal ka na bigyan ka ng Diyos ng serenity, ng peace, no, ng kapayapaan na tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ito yung COVID-19 hindi natin ito kontrolado, no? Yung mga changes na nafe-face natin sa education, sa sistema ng yun nga, 'di ba, sa mga meetings natin virtual na, no? Yes, puro virtual. Seminar, virtual. workshop. Yun nga From Manila, Central Office. Supposedly yung mga conventions ko as a psychiatrist, may mga conventions kami, no? Virtual na. Virtual na Oo, tayo virtual sa na. civil service. Oh. Pero mayroong advantage sa government, nakakatipid. Oh, nakakatipid. Nakatipid din. Oh, pero nga, Okay. balik tayo dapat ito it takes time kasi hindi naman yan isang gabi na maka-adjust ka. Pahinay-hinay, no? Paunti ng One at a time. One at a time. One day at a time. 12 steps of recovery natin eh. Kasi One at a time. yun kasing mga principles namin sa rehabilitation na apply din kasi sa tunay na buhay. Yes, yung sa Oo. atin. Kasi
yun nga, we are an institution na nagpropromote ng discipline. Tsaka natutunan ko rin bilang isang psychiatrist sa isang rehabilitation center, yung mga principles natin na-apply talaga natin sa yung daily life natin, no? Yes. Actually, Tristan, pag ito, natapos na yung COVID-19, may bakuna, kung i-continue natin yung natutunan natin, yung may mga sakit, dapat alagaan na yung sarili nila, anong bawal kainin, bawal gawin, mag-exercise na lang. Ganun pa rin, kumain ng mga prutas, mga vegetables, gulay, hindi masyado nakikisalamuha sa mga sinful places, mga clubs. Yun. At least na na alam mo yun, marami tayong natutunan rito sa COVID era na to. Itong COVID na panahon na to. So kung ipagpatuloy natin yan, no, ay maganda. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kasi sa panahon ngayon, importante yung disiplina. At saka, yun nga, i-relate ko lang yung mga principles natin sa rehab. Yung mga, nung acceptance, di ba? Isa yun, na maano natin yung COVID-19. Humility. No? Humility. No? Yung honesty. Yun, honesty. Importante sa contact tracing. Contact tracing. Honesty. Maging honest ka. Maging honest po tayo. No? Kasi we have to be responsible. Kasi pag kung may marami pang oras, i-discuss natin yung mga principles. Kasi na-apply po kasi yung principles ng rehabilitation, especially sa amin na therapeutic community, yung style. Na-apply actually yan sa tunay na buhay, no? Kasi yan yung mga prinsipyo natin na tinuturo sa mga tao na nalulong sa droga, no? Kasi behavioral management kasi kami doon. At saka sa panahon natin ngayon, sir, parang na-apply din natin yung mga principles ng yung mga natin sa rehab na-apply natin, especially sa panahon ng COVID, especially yung disiplina. Yun, lahat, no? Gusto ko bumalik sa senior citizen. Sige. Kasi baka patapos na rin tayo. Yung mga kababayan natin, mga lolo't lola, nakalimutan ko dalhin yung next Tuesday na lang, ipalabas natin yung 4 minutes na video clip, no? Mga lolo't lola natin, ay kahit ito lang October na to, na pagtunan sila ng pansin. Pwede naman everyday eh. Pero somehow, itong October ay mabigyan sila ng focus. Galangin natin sila. Mahalin natin yung mga lolo't lola natin. Yes, yung nanay, tatay natin ng mga senior citizen, lalo na ngayong COVID-19 ay sila ang kapitin. Sila yung vulnerable age group. Gusto nating ipaalam ang mga senior citizen, isa tayo sa nagtrabaho noon, kasama na sila sa PhilHealth, no? Yung IRR, Implementation Rules and Regulation. Lingid sa kaalaman po ng nakakarami, si Dr. Milhamid Tumawis po, isa po yan sa mga spearhead ng batas ng senior citizen. Pero hindi ako congressman. Hindi siya congressman, pero isa po yan siya sa mga nagpo-push. Pero may mga inaway ako na senior citizen na party list. Kasi tatlo yan. Inaway ko talaga yun. Yung nasa Manila pa po si Doc Prince. So, ano po yun? Lingid sa kaalaman ng mga tao. Ang senior citizen po, pasok na sa PhilHealth nung 2015, yung IRR, libre po lahat. Private hospital or government hospital, pag pumasok ang patient, meron kasing kategoryan eh. Ngayon, pag private room siya, mababayaran lang niya doon kung may mga private doctors na hinahire. Pero may discount pa rin. Kung sa ward yan, wala pong babayaran ang senior citizen. Nandito po sa Expanded Senior Citizen Act, no? 0994, meron po tayong tinatawag na mga pneumococcal vaccine, saka flu vaccine. Mga flu vaccines. Yun ang paulit-ulit natin. Ilalabi yan, kahit nandito na po sa probinsya, na ibigay na sa mga senior citizen. Itong budget hearing ngayon, ang nangyayari sa kanila, no? Please, kung pwede lang, no, magsumigaw tayo, ibigay sa mga senior citizen ang kanilang bakuna sa pneumococcal saka sa flu vaccine. Additional protection yun. Yung additional protection. Ngayong COVID-19. Especially na panahon ngayon ng COVID. Alam mo, nung previous administration, kasi nasa DWITS pa rin ako noon. Merong mga ilang milyon yun. 200 million na talagang inulog doon. Yung pneumococcal vaccine para sa senior citizen.
alam mo, yun lang ang may babalik natin sa kanila, sa mga pagmamahal natin sa atin, yung mga pag-aaruga sa atin, malaki ang naiambag nila sa ating bansa, sa kasaysayan at sa ekonomiya ng bansa. Oo. Sila kaya ang mga unang nagtrabaho nung araw. Oo. Sila kaya ang unang mga nag-establish sa sistema ng ating bansa. Sila Sila yung kaya mga ang mga pillars, working, baby boomer ang tawag sa Oo. kanila. Mga pillars ng society. Sila ang poste, tama ka Dr. Tristan, sila ang poste ng ating bansa. So, please, ibigay sa kanila yung pneumococcal vaccine, flu vaccine, tapos, lalo na ngayon, yung funeral, meron din sila sa funeral. Doon sa aming mga Muslim, mabilis lang yung Oh, funeral. mabilis lang sa Kasi ang problema rin pag namatay yan, no? Though I'm a Muslim, mahal yung magpalibing kasi yung funeral services sa Christians. Oo. So, ibigay sa kanila ng libre yan. No? Nasa ano pala yan? Pero sa meron yan, nakalagay yan. Nakalagay pala yan Oo. sa Senior Nakalagay Citizens yan, Act. no? Sa Senior Citizen Act. Funeral and burial services for the death of senior citizen. Okay? So may mga exemption sila ng mga payment, sa VAT. Oh, sa VAT. Wala talaga silang VAT. Aside from dun sa 20% na discount nila. Oo. So kailangan maibigay yan sa mga senior citizen. Sa aeroplano, sa pamasahe sa bus, sa Oo, restaurant, Yung mga discounts ng senior mga citizen. lahat, kailangan maibigay natin sa kanila. Wala nga problema sa health, do nahirap din tayo sa universal health law eh. Biglang naisabay itong Yun nga, sabay grabe. itong COVID sa Universal Health Alam mo, Law. nung December, nandun kami, lahat ng mga chief directors doon Oo. sa Secretary Duque, Kagawaran ng Kalusugan. Ang pinaka-challenge natin yung Universal Health Law. Oo. So, biglang may COVID. Yun Ay, nga, nako. naging- Tapos itong nangyayari sa PhilHealth. Na Ako. definitely hindi pwedeng mabura yan. I mean, ma-dissolve yung agency na yan. Oo, hindi pwede kasi mawawalan din ng suporta yung mga kababayan natin na walang-wala. Oo, Kung walang kasi PhilHealth. Walang health Oo, insurance. walang health Oo. insurance yung iba. Buti yung may kaya, may ano. Pero Yes. yung mga natin, less fortunate na mga kababayan, kailangan talaga nila ng PhilHealth. Yun, no? So marami pa tayong pwedeng pag-usapan rito. Pipilitin ko si Judge na mag-phone patch na lang sa Oh, susunod. so next time. Kasi marami Oo. silang pwedeng inquiries sa mga senior citizen. Oo nga. So balik tayo dun sa mental health mo, Tristan. Kasi talagang may mga suicidal, may stress sa bawat sektor ng ating bansa. Oo. How can we manage, no? Na ma-stress free tayo kahit paano ma-reduce, ma-decrease. Isa doon sa sinasabi ko, yung strategy. Oh, We cannot stop the government services, government transaction. Just make our own strategy. Even outside sa AATF, na alam mo na coincide din siya. Nakaka-realign. Like for example, yung work from home, meron din yan sa civil service, no? Pero hindi pwedeng sabay sila all the time. Pwede naman sila maghatid ng dokumento, utosan mo doon sa within sa gate lang. Oo. Tapos pag inabot, uwi na. Kausapin through phone. So yun yung mga strategy natin sa education, no? Yeah, educate yung mga tao sa Kasi isa din yan sa makakapag ng stigma at saka yung discrimination. Kasi tumataas yung cases ng discrimination dahil sa lack of education. Kagaya na nga sa mental health, relate natin ang mental health saka sa COVID-19. Yung sa mental health, since time immemorial, may karamihan sa mga tao nagdi-discriminate kasi walang education. At saka dito rin sa COVID-19. No? Kaya may discrimination kasi poor yung education. Hindi masyadong na disseminate yung information regarding COVID-19. Yan ang trabaho natin. Yun nga. Do nasa broadcasting tayo, nasa Department of Health din tayo, kailangan talaga trabaho natin man-neutralize Oo. yung stress dito sa pagsugpo sa COVID-19. So, alam mo Tristan, akala ko 10 minutes lang tayo rito. Oh. Dami natin pwedeng pag-usapan rito, no? Kasi very interesting ngayong month of October
nandyan ang elderly month, No, nandyan ang mental health, Oh, mental health. nandyan din yata yung JMRC, no? Yung mga moral, good manners. Good manners and right Oo. conduct. Right conduct. No? So, yun, mga kababayan, ang lahat po kayo ay dapat mag-cooperate sa ating mga sa ating pamahalaan. Ganun pa man, yung mga private sectors na may kaya po, mga private companies, mga nasa pribadong sektor, ay tumulong po tayo. Tutulong din tayo doon kung may mga in-kind, may donation. Hindi lang po yun. Pwede naman tayo tumulong doon sa pag-spread ng information, pag-disseminate ng information. In fact, yan ang pinakamahalaga, yung information eh. Oh, kasi pag nagiging misinform yung tao, iba yung pag nila sa situation eh. Yan yung nakakaroon ng conflict dahil sa misinformation. Totoo yan na Doc Tristan kasi every time na may issue, inaano ko yan eh. Parati kong sinusubaybayan yan kahit dito lang sa San Francisco. Nagkukos ng panicking. Oo. Nagpapanik. Napapanik na yung Ngayon, mga pag tao. nagpanik na yan, lalo tayong yung di natin masusunod yung mga Mga protocols. protocols. So, mga kababayan, kasi nagsignal na si Madam, no? Kami po ay magpapaalam next week ulit po sa ulitin. Gusto namin sabihin ulit na ang DXDA 92.7 kilowatts AM ay ngayon po ay nasa frequency po tayo ng 89.7 megahertz. FM na po tayo ng Radio Agusan. So dinig po tayo sa Agusan del Norte, even sa Davao region, most probably kasi wala pang Surigao 1 week del po, Sur. Surigao del Sur. Surigao del Norte. So, sa cable TV, sa Facebook, kami po magpapaalam na po sa Hustisya, Kalinaw ug Kaimsog. Ako po si Dr. Milhamid Prince Tumawis. Sa ngalan ni retired Judge Salakop, ako dahil si Dr. Tristan Filipinas. Hustisya, Kalinaw ug Kaimsog. Kaimsog. Maraming salamat. Makabot ang kalinaw kung anaa ang hustisya o kahimsog sa pangisip ug panglawas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog, uban ni retired Judge Kimal Salakop o Dr. Milhamid Prince Tumawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi.